ang itinuturing na common o karaniwan, may bantang maging bihira na rin. Noong 2009, naging positive sa chytrid fungus ang isang common puddle frog sa Pilipinas. Sa buong mundo, ang chytrid fungus ang pinakamalalang sakit na umubos sa 150 species ng mga palaka sa mundo. Halimbawa na nito ang lahi ng isang Rob's fringe-limbed tree frog mula sa Panama. Noong 2009, sinagip ng Atlanta Botanical Garden, isang rescue center para sa mga palaka, ang Rob's frog. Matapos ubusin ng chytrid fungus ang ibang mga palaka sa kaniyang tirahan. Siya na ang huling palaka sa kanilang lahi. Pero noong nakaraang linggo lang, pumanaw na ang Rob's frog. Sa Pilipinas, kailangan pa raw mas masusing pag-aralan para malaman kung nakakaalarma na rin ba ang epekto ng chytrid fungus sa ating mga palaka. Hindi natin alam o napapag-aralan pa ng gusto yung effect ng chytrid fungus. So far, meron ng mga sites sa Pilipinas na may mga cases ng chytrid fungus. And of course, this is a cause for concern dahil maraming mga palaka, in fact, more than 90% ng palaka sa Pilipinas dito lang makikita. Pero ang iba pang panganib sa mga palaka na kagagawa natin, nasa atin rin ang kakayahan para pigilan. Kaya naman ang Penro-biliran, idinodokumento ang lahat ng hayop na makikita sa Tres Marias. So nagkakandak sila ngayon ng assessment para malaman kung ano ang nasa loob ng kagubatan. Ang target talaga dito is makakame up ng isang administrative order or parang proclamation na magpoprotekta sa kagubatan para ma-minimize yung pagpasok ng mga namumutol ng puno dito sa area na to sa Tres Marias. Pag may tubig, ito yung mga gustong-gustong tirahan ng mga frogs and other amphibians. Ito palang Tres Maria ay part ng kanilang watershed. Dito nangagaling yung tubig nila. Kaya napaka-importante na maprotektahan nila ito. Ang pangangailangan ng palaka at tao ay konektado din.